Sabi nila, ang pinakamatinding sumpa ay yung mabuhay ka pa kahit araw-araw mong gustong mamatay. Gabi-gabi, binabangungot si Aling Pina, isang matandang albularyang halos 5 dekada nang naninirahan sa gilid ng bundok sa isang baryo sa Quezon. Pero ang pinakamasakit sa lahat, hindi yung takot sa dilim o yung lamig ng gabi. Ang tunay na nagpapagising sa kanya tuwing 3:00 ng madaling araw ay ang boses ng anak niyang matagal nang patay, isang batang babae na minsang tinawag siyang inay, habang umiiyak sa sarili nitong kabaong. Walang nakakakita sa Aling Pina nang umiti. Sa baryo nila, kilala siyang mataray, tahimik, at may mga matang parang laging may dalang galit. Pero hindi nila alam, araw-araw, dinadala niya ang bigat ng nakaraan. Minsan ginamot ng kanyang sariling asawa ang isang buntis na inatake ng aswang. Ngunit dahil sa pagkakamaling di niya sinasadya, namatay ang sanggol. At sa loob ng 7 araw, isa-isang nawala ang mga alaga nila, pati na ang mismong asawa niya. Simula noon, sinisi siya ng buong bayan. Tinawag siyang malas. Iniwang mag-isa. Pero siya, tumahimik lang at tuluyang iniukit ang kanyang buhay sa panggagamot. Pero isang gabi may kakaibang nangyari. May isang binatang lalaking duguan ang dumating sa kanyang pintuan, umiiyak, nanginginig, at may kagat sa likod na parang hayop ang gumawa. Sabi ng bata, "Tulungan niyo po ako, sinusundan nila ako, hindi sila tao, Aling Pina." Hindi sila tao. Nang gamutin ni Aling Pina ang sugat, nakita niya ang mga palatandaan na hindi ordinaryo ang lalaking ito. Ang dugo niya parang mabigat. Mabaho. Mainit pero malamig sa balat. At ang mata niya dilaw na may pula. Kinabukasan, biglang tumahimik ang buong baryo. Ang mga manok hindi tumilaw. Ang mga aso, tahol ng tahol. Ang hangin parang may dalang bulong. Isa-isang nagkasakit ang mga bata. May lagnat, nangingisay, pero walang dahilan. At sa gabi, may naririnig silang kaluskos sa bubong, parang may mabigat na nilalang na gumagapang. Habang dumarami ang kakaibang pangyayari, lalong lumalapit sa puso ni Aling Pina ang binata. Tinawag siyang Elmer, at palaging tumutulong sa kanya sa panggagamot. Kahit tahimik si Elmer, may lambing ang kilos niya. Parang matagal nang kilala ni Aling Pina ang bata. Kaya kahit may kutob siyang may mali, pilit niya itong itinatanggi. Baka, sa wakas, may taong dumating para pakinggan siya, hindi husgahan. Isang hapon, habang nagpapahinga si Aling Pina sa ilalim ng puno ng balete sa likod ng kanyang kubo, ang parehong punong palagi niyang nilalagyan ng alay para sa bantay, biglang lumamig ang hangin. Tumigil ang mga kuliglig. At mula sa anino ng punong iyon, lumabas ang isang lalaking matangkad. Itim ang balat, pulang-pula ang mga mata, ngunit hindi siya natakot. Sa halip, tumingin siya kay Aling Pina, at marahang nagsalita, "Malapit na siya, Pina. Huwag mong ipikit ang mga mata mo." Sa mga sandaling iyon, parang bumalik sa kanya lahat ng sakit ng nakaraan. Ang anak niyang nawala, ang asawang pinatay, ang pagkakahiwalay sa mga tao. At biglang, nabuo sa isip niya si Elmer. Ang batang iniligtas niya. Ang batang parang may tinatagong lihim. Dumaan ang mga araw. Mas lalong lumala ang kalagayan ng mga tao sa baryo. Maging ang mga hayop ay bigla na lang nawawala. Sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagsimulang umiyak ang isang sanggol mula sa kabilang dulo ng baryo. Ngunit nang puntahan ng mga tao, wala silang nakita kundi dugo sa duyan.
Nang gabi ring iyon, biglang nagising si Aling Pina sa tunog ng mga kuko sa kanyang bubong. Tak-tak-tak, mabagal, mabigat, paulit-ulit. Nang sumilip siya sa bintana, wala siyang nakita. Pero paglingon niya sa kama, nawawala si Elmer. Pinuntahan niya ang balete. Nakatayo roon ang matangkad na nilalang. Hindi ito gumalaw. Hindi nagsalita. Pero sa paligid nito may gumagalaw sa damo. Maliit. Mabilis. Mabaho. At sabay-sabay ang mga ito na sumigaw, ibabalik namin ang anak mo kapalit ng kaluluwa mo. Pero hindi siya umatras. Sa halip, binunot niya ang lumang bote ng langis na may sinag ng araw sa loob at nagsimulang magdasal. Isa-isang nagliyab ang mga aninong gumagalaw. Nagsigawan. Naglaho. Ngunit sa paglingon niya, isang mas matinding katotohanan ang tumambad sa kanya. Si Elmer, hindi umiiyak, hindi sugatan, kundi nakatayo sa ibabaw ng duyan ng batang nawala sa baryo. Nakangiti siya. At mula sa bibig niya, tumulo ang dugo. Matagal ko na kayong pinapanood, inay, bulong ni Elmer. At matagal na akong gutom. Hindi umiyak si Aling Pina. Hindi siya sumigaw. Pero sa puso niya, parang muling namatay ang anak niyang babae, dahil ang batang itinuring niyang pamilya, ang batang inakalang sagot sa kanyang dasal, ay isa palang nilalang na matagal nang gumagala, naghahanap ng bagong balat. Bagong pangalan, bagong ina. At doon nagsimula ang digmaan ng albularya laban sa aswang sa gabay ng isang kapreng matagal nang nagbabantay sa aninong hindi nakikita ng iba. Pero bago mo isipin na alam mo na ang kwento, alalahanin mo, ang pinakamalalakas na aswang, hindi mo sila naririnig. Hindi mo sila naamoy. Hindi sila sumisigaw. Tahimik lang sila. Nakangiti. Nasa tabi mo. At kung minsan mahal mo pa sila. Handa ka na ba sa katotohanan? Ang gabi matapos ang revelasyon tungkol kay Elmer ay mas malamig kaysa sa karaniwan. Tahimik ang buong baryo, pero sa bawat hangin na dumarampi sa balat ni Aling Pina, ramdam niya ang banta. Hindi lang ito simpleng panganib. Isa itong paalala ng sumpang matagal nang nakakubli sa kanilang pamilya, isang sumpang ngayoy nagbabalik, dala ng dugong hindi nila kailanman naiintindihan. Noong bata pa si Pina, may mga bagay nang hindi niya maipaliwanag sa kanyang ina. Sa bawat pagkakataon na siya'y magkasakit ng malubha, may isang matandang lalaki na laging dumadalaw, hindi kilala ng iba, at hindi nakikita ng kahit sinong kapitbahay. Ang tawag ng kanyang ina rito ay bantay. Hindi siya tao, at hindi rin hayop. Itim ang balat nito, may buhok na parang ugat ng puno, at may matang pula na parang apoy. Hindi niya ito kinausap noon, pero palagi siyang pinapanood mula sa likod ng mga punong kahoy. Akala niya bunga lang ito ng lagnat o imahinasyon. Pero nang lumaki siya, at unti-unting natutong maghilot, gumamit ng mga dahon, at gamutin ang may sakit gamit lang ang kanyang mga palad, napagtanto niyang hindi lahat ng bagay ay maipapaliwanag ng siyensya o relihiyon. May mga kapangyarihang mas matanda pa sa simbahan, at mas itim pa sa gabi. Lalo na sa kanilang pamilya. Nang isilang niya ang kanyang unang anak, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Sa mismong gabi ng panganganak, humuni ang lahat ng uwak sa paligid ng bahay. Ang lupa ay parang gumapang. At nang unang humawak si Pina sa kanyang sanggol, ang mga mata ng bata ay nagliwanag sandali, tila sumasalamin sa buwan. Ang ina niya, sabay sa pag-iyak ng sanggol, ay bumulong, may dalang liwanag at dilim ang batang yan. Ingatan mo.
Ngunit ang batang iyon ay hindi nagtagal sa mundong ito. 3 taon lamang at bigla na lang itong namatay sa gabi ng kabilugan ng buwan. Walang sugat. Walang sakit. Basta't natulog at hindi na nagising. Simula noon, hindi na muling nagkaanak si Aling Pina. At habang tumatagal, mas lumalalim ang kanyang pag-iisa. Kaya nang dumating si Elmer, tahimik, masipag, at tila nauunawaan ang lungkot na kanyang itinatago, para siyang muling binigyan ng pag-asa. Ngunit ang pag-asa pala, minsan, mukhang tao, pero may ngipin ng halimaw. Habang lumalalim ang gabi, isang matandang lalaki ang biglang dumating sa harap ng kanyang kubo. Nakasuot ito ng puting damit na parang galing sa ibang panahon. Ang buhok niya ay puti pero mahaba, at sa leg niya ay may nakasabit na balat ng ahas na pinatuyo. Pina, wika nito, matagal ka nang hinahanap ng mga diwata. Wala akong panahon sa mga alamat, Kalando, sagot ni Aling Pina. May mas mahalagang halimaw akong kaharap ngayon. Pero ang matanda, na ipinakilalang Kalando, isang albularyong panawagan, tagapamagitan ng mga nilalang sa lupa at mga nilalang sa ilalim, ay may dalang babala. Ayon sa kanya, hindi lang si Elmer ang aswang. Isa lamang siyang tsikamay ng mas malaking puwersa, isang inang aswang na pinaniniwala ang matagal nang nakabaon sa ilalim ng bundok malapit sa baryo, at ngayon ay nagigising dahil sa dugo ni Pina. Dugo na mula pa sa kanyang tunay na pinagmulan. Hindi mo ba naiisip, Pina? Hindi lahat ng albularyo ay ipinanganak. Ang iba, ipinaglihi sa dilim at liwanag. Ikaw ay anak ng diwata at tao. Ang dugong dumadaloy sa iyo ay may panimbang sa magkabilang dulo ng daigdig, at ngayon, kailangan ka ng mga diwata. Hindi bilang manggagamot, kundi bilang mandirigma. Bago pa siya makatanggi, inilabas ni Kalando ang isang maliit na kahoy na kahon. Sa loob nito, isang batong berde, tila ordinaryong mutya, ngunit nang hawakan ni Pina, nagliyab ito ng mainit sa kanyang palad. Sa loob ng kanyang isipan, biglang pumasok ang boses ng kanyang anak na matagal nang patay, inay hindi pa huli ang lahat. Bumalik si Pina sa kanyang kubo, gulo ang isip. Sa labas, tahimik si Elmer, pero ramdam niyang alam nito ang lahat. Naramdaman niya ang biglaang init ng mata ng binata, habang tinitignan siya, hindi na inosente, kundi mapanganib. Pero bakit tila nagdadalawang isip ang halimaw? Bakit tila naglalaban ang loob nito? Kinabukasan, tinipon ni Pina ang ilang mga halamang gamot, langis, at ang mutyang ibinigay ni Kalando. Pero habang ginagawa ito, biglang dumating si Lita, ang kanyang kapitbahay na minsang tumawag sa kanyang bruha. Iyak nang iyak si Lita habang bitbit ang larawan ng anak niya. Pina, nawawala si Miko. Hindi na umuwi mula kahapon. Tinignan namin ang bahay ng mga pinsan, wala siya roon. Isa pa, may nakita kaming bakas ng paa sa bubong. Parang kambing pero sobrang laki. Lita, mahina pero matatag ang boses ni Pina, handa ka bang marinig ang totoo? At doon na nagsimula ang paghahati-hati ng baryo. May naniwala. Marami ang hindi. Ang ilan, gustong sunugin ang bahay ni Pina. Ang iba, humingi ng tulong. Lalong lumalim ang pag-iisa niya. Pero sa kabila ng lahat, pinili niyang manatili, hindi para sa sarili, kundi para sa mga inosente. Gabi bago ang susunod na kabilugan ng buwan, tumayo si Pina sa gitna ng kagubatan, sa lugar kung saan daw nakabaon ang inang aswang. Kasama niya si Kalando, ilang alay na gamit, at ang mutya sa kanyang dibdib.
Handa siyang lumaban, pero may bahaging natatakot pa rin, hindi sa halimaw, kundi sa sarili. Paano kung siya mismo ang susi sa paggising ng dilim? At habang binubuksan niya ang lumang selyo sa ilalim ng puno, may boses siyang narinig, pamilyar, malamig, puno ng pangungulila. Inay, andito na ako. Mula sa kadiliman, muling lumitaw si Elmer. Ngunit ngayong alam ni Pina ang katotohanan, isa lang ang tanong niya sa sarili, siya ba ang kailangan niyang iligtas o siya ang kailangan niyang patayin? Hindi makatingin si Aling Pina sa mga mata ni Elmer. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Ang batang tinuring niyang anak, ang kaisa-isang nilalang na muling nagparamdam ng init sa kanyang malamig na puso, ay siya palang kamay ng kadilimang matagal na niyang iniiwasan. Ngunit sa mga mata ni Elmer may nakatago. Hindi ito ang tingin ng halimaw. Hindi ito ang tingin ng gutom. Ito'y tingin ng isang nawawala, ng isang sugatan, ng isang batang humihingi ng tulong. Bakit mo ko nilapitan? Tanong ni Pina, halos pabulong. Alam mong hindi ako basta-basta. Bakit ako? Tahimik si Elmer. Humakbang ito papalapit, dahan-dahan, tila natatakot na baka sa bawat galaw niya'y masaktan muli si Pina. Dahil ikaw lang ang nakaramdam na tao pa rin ako. Biglang bumigat ang hangin. Ang mutyang nasa dibdib ni Pina ay biglang umiinit, tila binabalaan siya. Pero hindi siya gumalaw. Naguguluhan ang kanyang puso. Dapat ba niyang labanan ang binatang ito, o iligtas pa mula sa kanyang kapalaran? Hindi ko ginusto to, sabi ni Elmer. Isinumpa ako bago pa man ako ipinanganak. Anak ako ng isang taong inabuso ng aswang. Lumaki akong alila ng dilim. Pero ngayong nararamdaman kong may liwanag pa sa loob ko, ikaw lang ang tanging makakatulong. Nanginginig ang mga kamay ni Pina. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang isipin na may kabutihan pa sa binata. Pero sa loob-loob niya, hindi niya makalimutang minsay pinaniwala siya ng mundo, at binigo rin siya sa huli. Ang sariling anak niya, pinanaginipan niya ng ilang beses na umiiyak mula sa ilalim ng lupa, at ngayon, si Elmer na ba ang kapalit? Habang nagaganap ang pag-uusap, biglang humuni ang mga ibon sa kagubatan, hindi normal na paghuni. Parang hudyat ng isang masamang darating. Tumindig ang balahibo ni Pina. Dumating na sila, bulong ni Elmer. Mga bantay ng inang aswang. Hindi nila gustong malaman mong buhay pa ang lahi mo. Mula sa kadiliman, lumitaw ang mga aninong di maaninag ng maayos. Pumapalibot sila, naglalakad na parang walang laman sa loob, mga nilalang na mukhang tao, pero may balat na parang nabulok na kahoy. Ang mga mata nila'y puti, walang itim. Ang kanilang mga katawan ay basang-basang tila galing sa ilalim ng lupa. Isa-isa silang lumapit, walang inik, pero taglay ang mabigat na enerhiya. Hinugot ni Pina ang bote ng langis na may pinaghalong kamangyan, dahon ng alagaw, at itim na asin. Binuksan niya ito at sinaboy sa paligid nila. Biglang lumiyab ang hangin sa paligid, parang may manipis na pader ng apoy na nagsilbing harang sa mga anino. Hindi pa nila pwedeng kunin ang lahat, sabi ni Pina habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ngunit sa kabila ng depensa, isa sa mga nilalang ay tumili, isang matinis na sigaw na parang bata, pero may tunog ng bitak na salamin. Biglang may sumulpot na usok mula sa lupa, tumama sa dibdib ni Pina, at siya'y napaupo. Naramdaman niya ang bigat. Para siyang nilunod sa lungkot, galit, at takot, sabay-sabay. Sa loob ng kanyang isipan, bumalik ang alaala ng sanggol niyang inilibing, malamig ang gabi,
basang lupa, at ang dasal niyang walang sagot. Elmer, mahina niyang tawag, tulungan mo ako, walang pag-aalinlangan, tumalon ang binata sa loob ng bilog na apoy. Sa halip na masunog, tila pinayagan ng mutya ang kanyang pagpasok. Sa kanyang kamay, may hawak siyang piraso ng itim na bato, luma at bitak-bitak, pero may kapangyarihang gumising sa lupa. Pinukpok niya ito sa lupa, at ang apoy sa paligid nila ay biglang sumiklab pataas, tumama sa mga nilalang at pinatalsik sila pabalik sa dilim. Nagising si Pina, pawis na pawis at hinihingal. Nasa tabi niya si Elmer, may sugat sa pisngi. Wala na sila, bulong nito. Pero alam nilang babalik pa ang mga iyon. Mas marami. Mas malakas. At mas galit. Sa gabing iyon, habang nagpapagaling, nagkwento si Calando ng higit pa tungkol sa kasaysayan ni Pina. Ang kanyang lola raw ay hindi isang ordinaryong albularya. Siya ang huling tagapangalaga ng balanse sa pagitan ng mga nilalang ng kagubatan at ng mga nilalang ng dilim. Ngunit sa isang trahedya, pinagtangkaan siyang patayin ng mga aswang. Nabuhay siya pero nagtago. Pinilit niyang kalimutan ang kanyang tungkulin at isinumpa ang sarili at ang kanyang lahi upang hindi na maulit ang pagkakamali. Ikaw ang huling bunga ng lahing yon, Pina, sabi ni Calando. At sa dugo mong may dalang liwanag, naroroon ang kapangyarihang kayang durugin ang inang aswang. Paano kung ayoko, bulalas ni Pina? Paano kung gusto ko na lang mabuhay ng tahimik? Hindi ko hiningi to, hindi ko pinili to, hindi lahat ng bayani pinipili ang digmaan, sagot ni Calando. Minsan, ang digmaan ang pumipili sa kanila. Tumahimik si Pina. Sa tabi niya, natutulog si Elmer, mukhang bata ulit, walang bahid ng halimaw. Sa labas ng kubo, may tunog ng mga uwak na muling bumabalik. Sa bawat iyak nila, tila may tanong na gumugulo sa kanyang isip. Kung siya ang tagapagdala ng liwanag, bakit ba napakadilim ng daan na kanyang nilalakaran? At kung ang anak niyang matagal nang nawala ay kayang bumalik bilang boses sa hangin, anong klaseng kapangyarihan ang talagang nagtatago sa kanyang dugo? Sa susunod na kabilugan ng buwan, kailangan na niyang pumili, ang tahimik na buhay na puno ng sakit, o ang mundong magulo pero may pag-asang iligtas ang iba. At sa malayong bahagi ng gubat, isang pares ng pulang mata ang muling bumukas, nakatitig sa kanya. Hindi pa tapos ang laban. Nagsimula na silang maramdaman ng buong baryo ang pagbabago ng hangin. Hindi na ito ang malamig na simoy na galing sa bundok tuwing madaling araw. Hindi rin ito ang halimuyak ng bagong aning palay o ng pinatuyong dahon ng akasya. Ito'y mabigat. Parang may amoy na panis na dugo at usok ng nasusunog na laman. At kahit wala namang sunog, ang mga alagang hayop ay ayaw ng kumain. Ang mga aso, gabi-gabi na lang tahol ng tahol, tumitili na parang may kinakatakutan. Muling nabubuhay ang kagubatan, bulong ni Calando, habang sinusundan ng tingin ang usok na nagmumula sa paanan ng bundok. Pero hindi ito kagubatang may diwata. Ito'y kagubatang gising na ang galit. Si Pina, kahit nakatayo sa harap ng kanyang altar, ay hindi pa rin sigurado sa nararamdaman. Sa loob ng kanyang dibdib, tila may umuukit na tanong araw-araw, kaya ko ba talaga to? Sa bawat gabing lumilipas, mas nananaginip siya. Hindi na lang tungkol sa kanyang anak, kundi pati na rin sa mga nilalang na di niya pa kailanman nakita, isang dambuhalang kapre na nakaupo sa tuktok ng puno ng balite, mga mata nitong pula, pero hindi galit, parang nagbabantay. At laging nasa likod ng kapre ang hugis ng isang babae, mahaba ang buhok, lumulutang,
at nagdadala ng kandila sa ilalim ng ulan. Mga gabay, sabi ni Elmer isang gabi. Sila ang mga nilalang na minsan mong kinatatakutan, pero ngayon ay kakampi mo. Paano mo alam? Tanong ni Pina, habang nililinis ang mutya niyang isinuot na parang kwintas. Dahil dati akong isa sa kanila, mahinang sagot ni Elmer. Hindi bilang gabay, kundi bilang nilalang ng dilim. Alam ko kung anong amoy ng takot. Alam ko kung paano ito gamitin laban sa tao. At ang mga nananaginip ng kapre at dalagang may kandila, sila yung mga pinili. Hindi na sumagot si Pina. Ayaw niyang tanggapin, pero sa puso niya, alam niyang totoo ang lahat. Kinabukasan, napansin nilang nagbago ang kulay ng tubig sa poso. Mula sa malinaw at malamig na agos, naging mapusyaw itong kulay abo at amoy kalawang. Maging ang mga halaman sa paligid ng bahay ni Calando ay dahan-dahang nalalanta, kahit wala namang tagtuyot. Kumakalat na ang sumpa, babala ni Calando. At kung hindi natin pipigilan, dadating ang araw na pati ang araw mismo'y matatakot ng sumikat sa lugar na to, kaya't nagsimula silang maghanda. Hindi tulad ng mga pelikula na puno ng armas at pagsabog, ang paghahanda nila'y tahimik, puno ng dasal, pagninilay, at pagkolekta ng mga sangkap. Si Pina ay nag-ipon ng langis ng niyog na hinaluan ng pinaglagaan ng 7 uri ng dahon. Si Elmer ay lumibot sa gubat, kinakausap ang mga espiritong minsan niyang kinalaban, ngayon ay kanyang kinakatok ang tulong. Habang naglalakad siya sa isang masukal na bahagi ng kagubatan, naramdaman niyang sinusundan siya. Hindi ng tao, kundi ng presensya. Parang mata ng isang nilalang na malaki, malalim, at matagal nang naghihintay. Lumabas ka na, sabi niya, hindi na natatakot. At mula sa anino, lumitaw ang kapreng nasa panaginip ni Pina. Tila gawa sa abo ang balat nito, at ang bawat hakbang niya ay nagpapayuko sa mga puno. Ngunit hindi ito nagbanta, bagkus, yumuko ito kay Elmer, saka nag-iwan ng 5 piraso ng kahoy na tila itim na kandila. Nagpapadala siya, paliwanag ni Calando nang makita ito. Isa itong tandang pahintulot. Ibig sabihin, sa oras ng gulo, hindi ka nag-iisa. Pero sa kabila ng tulong na kanilang natatanggap, naroon pa rin ang takot. Lalo na kay Pina. Tuwing gabi, tinitignan niya ang kanyang mga kamay, tila ba hindi pa rin siya makapaniwalang siya ngayon ang inaasahan. Ang dating tahimik na albularyang takot magkamali, ngayoy magiging tagapagtanggol ng baryo, laban sa inang aswang. Ano kung magkulang ako? Tanong niya kay Calando isang gabi. Ano kung masyado akong marupok? Kung hindi ko kayang pigilan ang kadiliman? Hindi mo kailangang maging perpekto, sagot ni Calando. Kailangan mo lang lumaban. Ngunit ang kadiliman, hindi na naghihintay. Isang gabi, habang sila'y abala sa paggawa ng anting-anting, narinig nilang may malalakas na iyak sa kabilang bahagi ng baryo. Isang pamilya, natagpuan na lang natulala ang mga anak, lahat walang malay, nanginginig, at may mga marka ng kagat sa leg, hindi sugat, pero parang marka ng nilalang na uhaw sa kaluluwa. Dinala sila sa kubo ni Pina. Pinagdasal, pinainom ng halamang gamot, ngunit hindi nagising. Para silang nabubuhay, pero wala na ang kaluluwa. Ito na ang simula, mahina niyang sabi habang pinapahiran ng langis ang noo ng isang bata. Hindi na tayo binibigyan ng oras. Unti-unti na nilang kinukuha ang mga inosente. At sa dulo ng gabi, habang nakaupo siya sa harap ng altar, muling bumalik ang kanyang panaginip, ngunit ngayon, malinaw na ang boses ng babae.
Ang anak mong inakala mong nawala na hindi pa tapos ang kanyang kwento. Ngunit kung hindi mo haharapin ang dilim ngayon, mawawala siya magpakailanman. Napalingon si Pina sa likod niya. Walang tao. Walang boses. Ngunit sa kanyang dibdib, nagsimula muling uminit ang mutya. Mas lalong bumigat ang hangin. Sa labas ng bintana, sa malayo, isang aninong sobrang laki ang nakatayo sa gitna ng kabubatan, hindi gumagalaw, pero naroon lang, nakatingin. Tahimik itong nagbabantay. O baka naghihintay. Kinabukasan, tahimik ang buong baryo. Pero hindi ito yung tahimik na may kapayapaan. Ito'y katahimikang parang may humihinga sa dilim, naghihintay lang ng tamang oras para umatake. Ang hangin ay parang may buhol at ang araw, tila mas matagal bago sumikat. Habang nagtitimpla ng halamang gamot si Pina, napansin niyang nawawala si Elmer. Hindi niya ito nakita buong gabi, kahit sa karaniwang tagpuan nila sa likod ng kubo ni Calando. Inisip niya munang baka abala lang ito sa pagkuha ng sangkap, pero habang lumilipas ang mga oras, may bumabagabag sa kanyang dibdib, parang may humahatak sa kanya paatras. Nasaan si Elmer? Tanong niya kay Calando, habang nilalagyan ng mga dahon ng alagaw ang isang bagong anting-anting. Hindi siya dumaan dito, sagot ng matanda. At kung ang kutob mo'y ganyan katindi, sundin mo. May ibig sabihin yan. Kaya't sinundan ni Pina ang pakiramdam niya. Sa gitna ng umaga, pumasok siya sa kabubatan, hawak-hawak ang kanyang mutya. Walang ingay, tanging mga tuyong sanga lang ang naririnig sa bawat yapak niya. Sa may ilog, nakita niya ang bakas ng paa. Hindi ito karaniwang bakas, malalim, basa, at may kasamang kakaibang marka. Parang may hinilang mabigat. Pinagpatuloy niya ang paglalakad, hanggang sa narating niya ang isang lugar na tila hindi niya pa napuntahan dati, kahit pa buong buhay niya ay dito siya lumaki. At doon niya nakita si Elmer. Nakatayo ito sa gitna ng isang lumang altar na gawa sa bato. May mga kandilang kulay itim sa paligid. Sa gitna ng altar ay isang luma at sirang kahon na yari sa kahoy ng balete, at bukas ito. Elmer, tawag niya. Napalingon ang binata, at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang kabataang laging may halong biro sa mga mata. Ang nakita niya ay isang mukha ng takot at pagkakasala. Pina, bulong ni Elmer. Hindi ko sinasadya, lumapit siya, ngunit hinarangan siya ni Elmer ng kamay. Hindi mo naiintindihan, akala ko kaya ko. Akala ko kaya kong gamitin ang kahon na to para alisin ang sumpa sa pamilya ko. Pero mali. Mali lahat. Anong kahon yan? Tanong ni Pina. El Caja del Dugo, sagot niya. Isang kahon na matagal nang sinelyuhan sa ilalim ng lupa ng mga albularyo ng Espanyol noong panahon pa ng mga Kastila. May laman itong hininga ng unang aswang. At ngayon napalaya ko na. Nanlamig ang katawan ni Pina. Bakit mo yan ginawa? Dahil hindi mo alam kung anong pakiramdam na ang buong lahi mo'y isinumpa. Hindi mo alam kung gaano kahirap mabuhay na laging may aninong sumusunod sa'yo, laging kinakatakutan, kahit gusto mo lang tumulong, umiyak si Elmer. Gusto ko lang tanggalin ang dugo sa dugo ko, Pina. Pero imbes na tulong, nakawala ko ang mas masahol. Bigla nanginig ang lupa. Sa di kalayuan, may narinig silang halakhak, mababa, parang boses ng libingan. At mula sa paligid ng altar, nagsimulang lumitaw ang mga nilalang, hindi tao, hindi hayop, kundi mga anino na may mata, may ngipin, at may galit. Umalis na tayo dito, sigaw ni Pina. Ngayon na.
Ngunit bago sila makatakbo, isang nilalang ang lumitaw sa kanilang harapan, matangkad, payat, pero mahaba ang leeg at dilaw ang balat. Ang mata nito ay puro itim. Ito ang tinatawag ng matatanda sa kanilang alamat na tagapagbantay ng dugo, isang alagad ng inang aswang. "Bakit niya kayo pinabayaan?" tanong ng nilalang habang nakangiti. "Dahil kayo mismo ang nagsilbing tulay para bumalik siya." Hinawakan ni Pina ang kanyang mutya, at biglang umilaw ito, maliwanag, mainit. Napaatras ang nilalang, at biglang naglaho sa usok. Doon lang sila muling nakatakbo ni Elmer. Pagbalik nila sa baryo, gulat na gulat si Calando. "Anong ginawa niyo?" tanong nito. "Nararamdaman mo ba, Pina?" Nagising na siya. Hindi na ito kagaya ng dati. Ngayon hindi na natin alam kung saan siya susulpot. Hindi makatingin si Elmer sa kanila. "Ako ang may kasalanan," mahina niyang sabi. "Kung kailangan niyong paalisin ako, huwag kang magpalinlang," sagot ni Calando. "Gusto ng dilim na magkawatak-watak tayo. Pero ngayon, mas kailangan nating magsama-sama." Nang gabing iyon, nagtipon-tipon ang ilang matatandang albularyo mula sa karatig baryo. Lahat ay may dalang anting-anting, dasal, at kwento ng mga lumang laban. At isa sa kanila, si Aling Nena, ang nagsabing, "May dahilan kung bakit ang mutya ay napunta sa iyo, Pina. At may dahilan kung bakit ang anak mo ay hindi pa lumilitaw hanggang ngayon." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Pina. "Ang dugo ng anak mo ay parehong sayo at sa nilalang ng dilim. Siya ang magiging susi. Kung buhay pa siya, siya ang pipili kung sinong mananalo." Nanlambot si Pina. Hindi niya alam kung anong mas masakit, ang matagal ng pagkawala ng anak, o ang posibilidad na ang mismong anak niya ay bahagi ng puwersang nais niyang labanan. Habang lahat ay abala sa paghahanda, si Pina ay nanatiling tahimik. Ngunit sa loob niya may apoy na nabubuhay. Isang panibagong takot, hindi na lamang sa kaaway kundi sa posibilidad na ang pinakaminamahal niya ay maaari ring maging kanyang katapusan. At sa dilim ng kagubatan, isang tinig ang umalingaw-ngaw. "Pina! Inay, tulungan mo ako," ngunit wala siyang makita. Tanging hangin lang ang nagsasalita. O baka ang boses ay galing sa kanyang puso. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang laban ay hindi na lamang laban ng liwanag laban sa dilim. Ito'y laban ng ina laban sa kanyang sariling dugo. Bago pa man sumikat ang araw, nagsimula na ang paglalakad ni Pina, Calando, at ang ilang matatandang albularyo papunta sa gitna ng kagubatan, doon sa lugar kung saan naramdaman ang pinakamalakas na pulso ng kadiliman. Tahimik ang lahat. Walang nagsasalita. Wala nang kailangan pang sabihin. Sa mga mata ni Pina, ramdam ang bigat ng mga salitang hindi masambit, takot, kaba, at ang mas mabigat pa sa lahat ang posibilidad na makaharap ang anak na hindi niya naalagaan. Sa bawat hakbang, para bang lumalalim ang gabi kahit mag-uumaga na. Ang mga puno'y tila yumuyuko, ang hangin ay may dalang huni ng mga nawawalang kaluluwa. May kakaibang presensya. Parang ang kagubatan ay humihinga, pero hindi buhay, kundi buhay na patay. Nang marating nila ang gitna ng gubat, biglang tumigil ang lahat. Sa harapan nila ay may nakatayong isang nilalang, matangkad, putla ang balat, at sa mga mata nito'y parang walang kaluluwa. Isa itong babae, ngunit ang anyo niya'y parang mula sa ibang daigdig. Sa likuran nito, isang trono ng mga ugat ng balete, at sa trono may nakaupo. Isang binatilyo. Mga 16 na taong gulang. Hawig kay Pina.
Napaluhod si Pina sa gulat. Hindi siya makapaniwala. Anak ko, ngunit wala ni isang emosyon sa mukha ng binatilyo. Tahimik lang siya habang tumingin sa kanyang ina. Tumayo siya at unti-unting bumaba mula sa trono, tinatanggal ang itim na kapa na bumabalot sa kanyang katawan. Sa ilalim ng kapang iyon, makikita ang kakaibang marka sa kanyang dibdib, hugis bituin, may nakapaikot na mga salitang hindi maintindihan. Lumapit ang babae sa tabi niya at nagsalita, "Siya ang iyong dugo. At siya rin ang aming tagapagmana. Dahil sa kanya, muling babalikan ng dilim ang lupain ito." Hindi, sigaw ni Pina. Hindi siya yan. Anak ko siya. Anak ko si Dario. Anak mo nga siya. Ngunit lumaki siyang walang ina. Walang gabay. Kami ang kumupkop sa kanya. Kami ang nagturo. At ngayon, siya na ang magsasara ng ating sumpa. Lumapit si Pina. Inilabas niya ang mutya mula sa kanyang dibdib. Umilaw ito. Maliwanag. Mainit. Nanginginig ang mga ugat ng lupa. Lumindol. Dario anak, naaalala mo pa ba ako? Nanginginig ang boses ni Pina. Ako si Inay. Ako ang unang tumawag sa pangalan mo. Ako ang unang humawak sa iyo nang ikaw ay isinilang. Kahit iniwan kita, araw-araw kitang iniyak. Hindi ko piniling mawala ka. Kinuha ka ng dilim habang ako'y walang malay. Tumitig ang binatilyo sa kanya. Sa unang pagkakataon, may kumislap sa kanyang mga mata. Isang piraso ng alaala. Isang pangalan. Inay, mahinang bulong niya. Ngunit biglang sumigaw ang babaeng nilalang, "Huwag kang makinig. Isa na siyang dayuhan sa iyo. Ang lakas mo'y galing sa amin, hindi sa kanya." Pinaikot ng nilalang ang kamay niya, at biglang tumayo ang mga anino mula sa lupa, mga nilalang na putol-putol ang katawan, nakalutang, at may ngipin sa bawat bahagi. Umalingangbaw ang sigawan. Tumakbo ang mga albularyo sa harap ni Pina, hinampas ang mga anino ng mga sagradong bagay, palaspas, batong may inskripsyon, at tubig na may langis. Nagsimula ang labanan. Mabilis. Magulo. Isang sigawan ng liwanag at dilim. Ngunit ang totoong laban ay hindi sa pagitan ng mga albularyo at anino. Nasa pagitan ni Pina at ng sariling anak. Ang mutya ni Pina ay unti-unting umiinit. Lumalakas ang pulso nito. At si Dario unti-unting lumalapit. Sa bawat hakbang niya, nanginginig ang lupa. Sa bawat titig, para siyang tinatawag ng dalawang mundo, ang mundo ng liwanag at ng kadiliman. Anak, kung kailangan mong saktan ako para mailabas mo ang galit mo, gawin mo. Pero gusto kong maramdaman mo ang yakap ng ina. Binaba ni Pina ang mutya. Binuka ang kanyang mga braso. Umiyak si Dario. At sa isang iglap, nilapitan niya ang kanyang ina, hindi para saktan, kundi para yakapin. Sa yakap na yon, biglang pumutok ang liwanag mula sa katawan ni Pina. Sumiklab ang apoy mula sa kanilang puso. Napasigaw ang babaeng nilalang. Hindi. Hindi mo pwedeng sirain ang koneksyon. Ngunit huli na. Ang mutya, pinili si Dario. At sa pagpili ng mutya, nasira ang sumpa. Isa-isang bumagsak ang mga anino. Ang trono ng balete ay nasunog. Ang babae ay naglaho sa hangin. Ngunit hindi lahat ay naligtas. Habang humihina ang liwanag, nakita ni Pina si Calando na nakaupo sa lupa, hawak-hawak ang kanyang tagiliran.
May tama ng anino. Malalim. Lumapit si Pina. Kalando, ngumiti ang matanda. Ganyan talaga. Ang bawat liwanag may kapalit. Pero hindi ako natatakot. Dahil nakita kong bumalik ang liwanag sa iyo at sa anak mo. Niyakap siya ni Pina habang unti-unting namamatay ang apoy sa mata ng matanda. Sa gitna ng katahimikan, habang lahat ay sugatan pero ligtas, tinitigan ni Pina ang anak niyang si Dario. Hindi niya alam kung saan sila magsisimula. Pero isang bagay ang sigurado, pinili siya ng anak niya. Sa kabila ng lahat. Sa kabila ng dilim. Ngunit bago sila makaalis sa gubat, may narinig ulit sila. Isang tinig. Hindi babae. Hindi lalaki. Malamig. Mababa. Akala niyo ito na ang wakas. Napalingon si Dario. Sa ilalim ng abo ng trono, may natitirang pulso ng itim na liwanag. Kumikindat. Kumakabob. At doon nagsimulang muli ang takot. Dahil minsan, kahit na ang liwanag ay manalo, ang dilim ay hindi basta sumusuko. Pagkatapos ng lahat, tahimik ang buong kagubatan. Ang mga anino'y wala na, ang hangin ay tila huminga na ng malalim. Ang trono ng kadiliman ay abo na lamang, at ang dating malamig na lupa'y unti-unting umiinit, parang muling nabubuhay. Pero sa puso ni Pina, may bahagi pa ring hindi mapakali. Si Dario, anak na dati akala niyang nawala sa kanya magpakailanman, ay nakatayo sa kanyang tabi, buhay, totoo, at sa wakas ay nasa piling niya. Ngunit kahit magkaharap na sila, hindi ganun kadali ang lahat. Hindi nawawala sa mga mata ng binatilyo ang bakas ng pagkakahubog ng kadiliman, ang mga taon ng pagiging malayo sa init ng pamilya, ang gabing pinuno ng pagkalito, galit, at pag-iisa. Anong gagawin natin ngayon, inay? Mahina ngunit buo ang tanong ni Dario. Tumingin si Pina sa kanya, hawak-hawak pa rin ang mutyang tila naubusan na ng liwanag, pero nanatiling mainit. Simulan natin ulit, anak. Hindi ko maibabalik ang mga taon. Pero hindi pa huli ang lahat para piliin kung sino ka talaga. Tahimik silang umalis sa gubat. Ang ibang albularyo ay naiwan para tapusin ang mga ritual ng paglilinis, para tuluyang maselyuhan ang mga puwang kung saan pumasok ang dilim. Hindi lahat ay ligtas. Si Kalando ay hindi na muling nagising. Iniuwi nila ang kanyang katawan sa baryo, at binigyan siya ng isang payak, ngunit marangal na libing. Doon, dumagsa ang mga tao, mga dating hindi naniniwala, mga dating nanlait kay Pina, mga dating walang pakialam. Sa harap ng kabaong ni Kalando, lahat ay natahimik, at sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaisa. Si Kalando siya ang una at huling naniwala sa akin, bulong ni Pina habang nakatayo sa harap ng puntod ng matanda. At ngayon, ako na ang magpapatuloy. Makalipas ang ilang araw, bumalik ang tahimik na buhay sa baryo. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Si Pina, na dati tinitingala lang bilang baliw o wala sa sarili, ngayon ay kinikilala bilang tagapangalaga. Ang mga tao'y lumalapit na sa kanya, hindi na para usisero, kundi para matuto, para humingi ng payo, para magpasalamat. Si Dario naman ay tahimik pa rin, at madalas ay nasa ilalim ng punong balete sa dulo ng bukid. Doon siya laging nakaupo, hawak-hawak ang isang maliit na kahoy na inukit niya mula sa sanga ng trono na iniwan sa gubat. Sa mga araw na yon, hindi na siya kinakausap ng mga dating anino sa kanyang panaginip. Ngunit may isa pa ring tinig na hindi niya malimot, ang malamig at mababang boses mula sa ilalim ng abo.
hindi pa ito tapos. Lumapit si Pina sa kanya minsang hapon. Napapansin kong madalas kang nandito, mahinang sabi niya. Marami akong iniisip, inay, tugon ni Dario. Marami akong nagawang mali. Lahat tayo, sagot ni Pina. Pero kung ang pagkakamali lang ang tititigan mo, hindi mo makikita kung gaano ka na lumayo mula roon. Ang mahalaga, pinili mong bumalik. Nagkatahimikan. Dumampi ang hangin. Sariwa. Totoo ba na ang kadiliman ay hindi tuluyang nawawala? Tanong ni Dario. Na kahit natalo natin sila, may natitira pa rin? Tumingin si Pina sa langit, saka bumalik ang tingin sa kanyang anak. Totoo. Dahil ang dilim ay hindi lang nasa paligid natin. Minsan, nasa loob natin din pero gaya ng sinabi sa akin noon ang mutya, kahit mawalan ng ilaw, ay nananatiling mutya. Ang liwanag ay hindi palaging nagniningning, minsan, kailangan mo lang itong alagaan para muling sumiklab. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula silang magturo ng sinaunang kaalaman. Pinagsama ni Pina ang mga ritual ng albularyo at ang bagong lakas na natutunan ni Dario. Sa harap ng mga kabataan, nagsalita sila tungkol sa pagpili, sa liwanag at dilim, at kung paanong pareho itong laging nariyan. Ngunit hindi ang kapangyarihan ang nagtatakda kung sino ka kundi ang puso mo, ang pagpili mo, kahit masakit, kahit mag-isa, kahit mahirap. Minsan, habang si Dario ay nagtuturo sa mga batang nagnanais maging tagapangalaga, may isang bata ang lumapit sa kanya. Sir Dario, totoo po ba na naging masama kayo dati? Tumawa si Dario, bahagyang nahihiya. Totoo. Pero hindi ibig sabihin ay masama pa rin ako ngayon. E paano po kayo naging mabait ulit? Tumigil si Dario sandali, tapos mumiti. Dahil pinili ko. Sa gabing iyon, habang natutulog ang buong baryo, nakatayo si Pina sa harap ng lumang salamin. Hawak niya ang mutya, wala na itong liwanag, pero sa salamin, may munting sinag na sumiklab mula sa kanyang dibdib. Napangiti siya. Isinara ang mata, at mahigpit na niyakap ang sarili. Sa wakas, hindi lang niya nabawi ang anak niya. Nabawi rin niya ang sarili. At sa gitna ng dilim, sa mundong punang ingay at takot, natutunan niyang ang pinakamatinding laban ay hindi sa labas, kundi ang pagpili mong magpatuloy, kahit wala nang natitira, kundi pag-asa.